Sinabi ni Tyler Bay ng Magnolia na hindi niya iniisip na hindi manalo ng Best Import. Naalala ni Brownlee ang stressful na panahon pagkatapos ng suspension na nagpahinto sa karera. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, kaya kung bago ka pa lang sa aking channel baka pwede ipakipindot subscribe button pati na notification bell para palagi ka updated sa mga susunod ko video. Salamat po. Mukhang nagulat si Tyler Bay nang ayanunsyo si Jonathan Williams bilang Best Import ng nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup Finals noong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum. Ngunit kalaunan ay nilinaw ng Magnolia Chicken Team Play-Doh's Hotshots reinforcement na hindi niya inisip na hindi manalo sa Plum. Kung tutuusin, mas gugustuhin ni Bay na mag-focus sa pagkumpleto ng trabaho para sa Hotshots. Hindi ko iniisip ang tungkol sa Best Import Award, sabi niya. Para sa akin, gusto ko lang manalo. Ngunit ang kanyang pagganap ay nagtaksil sa kanyang pahayag. Naglaro si Bay ng inspiredong basketball at gumawa ng maliit na output sa Game 3, na nagtapos ng 26 na malalaking puntos sa 76 hanggang 85 panalo ng hotshots laban sa San Miguel Beermen hanggang sa 2 lahat na serye. Ang mas kahanga-hanga ay inilagay niya ang cuff sa katapat na si Benny Boatwright habang ginagawa ito. Nagtapos ang import ng SMB na may 16 puntos, ang pinakamababa niya sa kumperensya. Sinabi ni Bay na tinanggap niya lamang ang nakakatakot na gawain ng paglaman ng napakaraming import. Alam kong magiging mas agresibo siya sa larong ito para sigurado, sabi niya. Para sa akin, sumusulong lang ako sa hamon. Inaasahang gampanan ng soft-spoken import ang parehong pangunahing papel kapag ang hotshots ay naghahanap ng pangunguna sa Best of 7 series sa Game 5 sa linggo. Mapapanood ito ng live sa RPTV, A2Z, PBA Rush, at Pilipinas Live App. Ang nakalipas na 4 na buwan ay naging pagsubok sa pagkatao ni Justin Brownlee dahil nag-aalala siya sa kanyang kinabukasan matapos mab-IGO sa doping test kasunod ng makasaysayang Asian Games title romp ng Gilas Pilipinas. Tapos na ang mga buwang pagsubok para kay Justin Brownlee. Ngunit ang mapanghamong panahong iyon ay naging pagsubok ng pagkatao para kay Brownlee dahil nag-aalala siya sa kanyang kinabukasan matapos mab-IGO sa doping test kasunod ng makasaysayang title romp ng Gilas Pilipinas sa Asian Games sa Hangzhou, China noong Oktubre. Sa pag-iisip, napakahirap na hindi alam kung ano man ang kahihinatnan ng sitwasyon na nangyayari. Very stressful for sure, sabi ni Brownlee sa mga mamamahayag noong Biyernes 9 ng Pebrero, habang naghahanda siya para sa kanyang pagbabalik sa pambansang koponan. Maraming araw at gabi, iniisip tungkol dito, nakakaramdam ng pagkalungkot. Napakahirap noon. Sa simula, naramdaman kong binaygo ko ang aking koponan. Tiyak, sa simula, ito ay matigas. Pero I give a lot of credit to Tony Bishop. Pumasok siya and he played his hardest, ani Brownlee. Sa wakas ay natapos ang kanyang pagkakasuspinde noong Biyernes, sa tamang panahon para sumali si Brownlee sa pambansang koponan para sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers mamaya nitong Pebrero. Sa pagtatapos ng araw, kung matamba ka o mababalik ka, kailangan mo lang subukan na manatiling positibo at sumulong, sabi ni Brownlee. Ngayong nakabalik na siya, nangangati na si Brownlee na bumangon muli, kapwa para sa Gilas Pilipinas at Gin Kings. Sa ngayon, maganda ang pakiramdam ko. Nakahinga ako ng maluwag. I feel healthy, sabi niya. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.